Welcome to Filipino Quarter 2 Module 6. Isulat mo na ang pangalan bago tayo magsimula. Ang Module 6 ay tungkol sa gamit at bilang ng pangalan. So ito ay binubuo ng dalawang aralin. Simulan natin sa aralin 1. Ito ay tungkol sa pangalan. So panimula. Magandang araw. Kumusta? Alam mo ba ang tawag sa lahat ng nakikita mo sa iyong paligid? Lahat ay may kaukulang tawag at iyan ang aalamin natin sa module na ito. Tara na, ating alamin ang mga pangalan. Sa module na ito, inaasahan na nagagamit mo ng wasto ang pangalan sa pagbibigay ng pangalan ng tao, lugar, hayop, bagay at pangyayari. So para sa ating talasalitaan, brigada eskwela. Isang pangyayari na nagsasagawa ng kusang loob na pagtulong ng sinuman na nais sa pag-aayos at paglilinis ng mga eskwelahan o paaralan sa buong bansa bago dumating ang araw ng pasukan. Pangalan. Nagsasabi tungkol sa ngalan ng tao, lugar, hayop, bagay, at pangyayari. Ano ba ang alam mo na sa ating aralin? Subukin mo nga. So, panimulang pagsubok. Basahin ang tula. So, para maging magaling kayo magbasa, so first round, first attempt ng pagbasa muna. So, ikaw ang pause, tapos ikaw magbabasa ng buong tula. And then, kapag tapos na, sa second round, si teacher naman ang magbabasa at sundin gamit ang mata kung alin ang binabasa kong mga salita. At kung sakali man, ito ay nagkamali ka sa first round, so pakinggang mabuti para sa pagbigay ko ng isa pang pagkakataon ng pagbabasa kayo, magiging maayos na or magiging mas magaling pa. Okay. Sa plaza. Masaya sa plaza. May banda at parada. Maraming bata at matatanda ang nanonood. Iba't ibang bagay sa exhibit ang makikita. Mga prutas at pagkain. Mga bag, sombrero at sapatos. Pawang sariling produkto natin. Ulitin ko, sa plaza. Masaya sa plaza. May banda at parada. Maraming bata at matatanda ang nanonood. Iba't ibang bagay sa exhibit ang makikita. Mga prutas at pagkain. Mga bag, sombrero at sapatos. Pawang sariling produkto natin. Okay, sa third round, i-pause ito, ikaw naman ang magbabasa. Kung maaari, kung paano yung tono ni teacher sa pagbasa, ganun din ang gagawin nyo. At kung may mga nahirapan kayong salita, so ngayon, narinig nyo na at mas isasaayos na ang pagbigkas. And then, kung tapos na, resume the video. So, page 3, panuto. Bigyan ng pangalan ang larawan ng tao, bagay, lugar at ang salita nito. Isulat ang letra ng sagot sa patlang. So, dito sa page na to, sa pahinang ito, may 5 iba't ibang larawan. So, dahil tayo ay nasa pangalan, so, tutukuyin nyo kung ano ang tawag sa mga nasa larawan. So, isa-ising ko at isulat ang titik sa patlang. A, banda. A, banda. B, plaza. B, plaza. Letter C, bata. Letter C, bata. Letter D, prutas. Letter D, prutas. Letter E, bag. Letter E, bag. Kung lahat ng bilang ay may sagot, tumungan na tayo sa page 4. O diba, kayang-kaya mong bigyan ng ngalan ng tao, bagay at lugar. Halika, may inihanda pa akong kwento para sa iyo. Sa mga gawain sa pagkatuto.
So, babasahin ko muna ito ng malakas, makinig, at mamaya pagkatapos ng video, subukan na basahin naman na ikaw naman ang magbabasa nito ng malakas. Okay. Brigada Eskwela na ni Jocelyn A. Bangate. Brigada Eskwela na, sabi ni tatay. Ito daw ay isang pangyayari na nagsasagawa ng kusang loob na pagtulong ng sino man na nais sa pagsasaayos at paglilinis ng mga eskwelahan sa buong bansa bago dumating ang araw ng pasukan. Lunes iyon, maaga kaming pumunta ni tatay sa eskwelahan kasama namin ang alaga kong aso na si Bantay. Gamit ang dala naming itak, tinabas ni tatay ang matataas na damo at winalis ko naman ang mga nakakalat na plastik at papel sa paligid. Patapos na kami ni tatay sa paglilinis nang dumating ang iba pang mga magulang, mga barangay tanod, mga pulis at mga bumbero na tutulong sa pagsasaayos ng aming eskwelahan. Ganyan pag brigada eskwela, tulong-tulong ang lahat para maging malinis, maayos at maganda ang aming eskwelahan. Okay, muling babasahin ko para mas maunawaan. Brigada Eskwela na ni Jocelyn A. Bangate. Brigada Eskwela na, sabi ni tatay. Ito daw ay isang pangyayari na nagsasagawa ng kusang loob na pagtulong ng sino man na nais sa pagsasaayos at paglilinis ng mga eskwelahan sa buong bansa bago dumating ang araw ng pasukan. Lunes iyon, maaga kaming pumunta ni tatay sa eskwelahan kasama namin ang alaga kong aso na si Bantay. Gamit ang dala naming itak, tinabas ni tatay ang matataas na damo at winalis ko naman ang mga nakakalat na plastik at papel sa paligid. Patapos na kami ni tatay sa paglilinis nang dumating ang iba pang mga magulang, mga barangay tanod, mga pulis at mga bumbero na tutulong sa pagsasaayos ng aming eskwelahan. Ganyan pag brigada eskwela, tulong-tulong ang lahat para maging malinis, maayos at maganda ang aming eskwelahan. So, naunawaan? Okay, dumako na tayo sa kabilang pahina. Ipagpatuloy mo ang pakikinig at sagutin ang mga tanong. So, buhat doon sa pagsasalaysay, ang brigada eskwela na, sagutin natin ang mga tanong. So, sino-sino ang maagang umalis ng bahay? So, gagamit lamang siguro mga short answers na lang. So, sino-sino ang maagang umalis ng bahay? Isulat dito sa kahon. I-pause para masagutan. Sunod na tanong, saan sila pumunta? Saan sila pumunta? Again, short answers will do. Kung tapos na, anong mayroon sa eskwelahan? Anong mayroon sa eskwelahan? So, isulat dito rin sa kahon. Sunod na tanong, ano ang ginamit ng tatay sa pagtabas ng damo? Ano ang ginamit ng tatay sa pagtabas ng damo? Okay, next question. Ano ang alagang kasama ng mag-ama? Ano ang alagang kasama ng mag-ama? Kung lahat ng tanong ay nasagutan, page 6 na tayo, ipagpatuloy mo. So, bakit kailangan magsagawa ng brigada eskwela? So, bakit kailangan daw mayroong brigada eskwela? Isulat dito, maikling sagot lamang. Next, tama ba na tumulong ka sa paglilinis kung brigada eskwela? So, sagutin ng oo o hindi, tapos ilagay ang dahilan para masagutan ang tanong na bakit. So, tama ba na tumulong ka sa paglilinis kung brigada eskwela? Bakit? At ang pangatlong tanong, ano ang katangiang mayroon ang bata sa kwento? Ano ang katangiang mayroon ang bata sa kwento? So, kahit isang salita lamang, pwede na maaaring ganun na din ang isagot nyo. One word. Okay, ngayon, balikan mo ang ginawa nating gawain. So, tandaan, ang tatay at anak ay ngalan ng tao. So, doon sa kwento, tatay, minabanggit na tatay, minabanggit na anak. So, pareho yon ay tinatawag na din ngalan ng tao o pangalan para sa tao. Sunod naman,
Balikan, ang eskwelahan ay ngalan ng lugar. Eskwelahan o school, paaralan. Next, ang itak ay ngalan ng bagay. Next, ang aso ay ngalan ng hayop. Ang brigada eskwela ay ngalan ng pangyayari. Ang mga ngalan sa itaas na may guhit, ito, tatay, anak, eskwelahan, itak, aso, brigada eskwela, ay mga halimbawa ng pangalan. Anong ibig sabihin ng pangalan? So, kung gusto nyo balikan ito, itong may mga salungguhit. So, ano kaya ang ibig sabihin ng pangalan? And then, ano ng mga ngalan ng tao, lugar, hayop, bagay at pangyayari na nabasa mo sa kwento? Magbigay pa ng ibang mga halimbawa. So, isulat yung mga nabanggit na tao, lugar, hayop, bagay, at saka pangyayari. Wow! Nakapagbigay ka na ng ngalan ng tao, lugar, hayop, bagay, at pangyayari. Maaari mo nang gawin ang sumusunod na mga pagsasanay. Sa buhat doon sa pagtatalakay tungkol sa pangalan, ito ba ay lubos na naunawaan? Lagay ka ng check. O kaya naunawaan? Check. O kaya kung naguluhan, hindi mo naintindihan, so dito ka mag-check. Okay? Sa kabilang pahina, pagsasanay 2. So, nag-skip na tayo ng pagsasanay 1. Okay, bilugan ang dapat na gamiting pangalan na nasa loob ng panaklong sa sumusunod na tanong. Okay, number 1, alin ang ngalan ng pangyayari or event? Okay, manok, ate, araw ng mga puso, sapatos. Alin ang ngalan ng pangyayari? Manok, ate, araw ng mga puso, sapatos. Number 2, alin ang ngalan ng lugar? Dito, parke, telebisyon, pato. Alin ang ngalan ng lugar? Dito, parke, telebisyon, pato. Sunod, alin ang ngalan ng hayop? Mangga, araw ng kalayaan, pusa, madre. Alin ang ngalan ng hayop? Mangga, araw ng kalayaan, pusa, madre. Number 4, alin ang ngalan ng bagay? Radyo, lolo, palengke, kuneho. Alin ang ngalan ng bagay? Radyo, lolo, palengke, kuneho. Last item, alin ang ngalan ng tao? Kabayo, laruan, Naga City, ate. Alin ang ngalan ng tao? Kabayo, laruan, Naga City, ate. Balikan ang mga natutuhan sa naunang mga gawain upang masagutan ang sumusunod na pagsasanay. So, para sa pagsasanay 3, isulat, so dito na lang po sapat lang, ang tamang pangalan na angkop na gamitin sa pangusap, pili ng sagot sa loob ng kahon. Ano ang mga pagpipilian? Aso, doktor, kaarawan, bag, simbahan. Okay. Number 1, binigyan ako ni Kuya ng bagong blank. Binigyan ako ni Kuya ng bagong blank. Number 2, magaling ang blank na gumamot sa akin. Magaling ang blank na gumamot sa akin. Number 3, matapang ang alagang blank ni Cardo. Matapang ang alagang blank ni Cardo. So, isang beses lang po pwedeng maaaring gamitin ang bawat salita sa kahon. And then, number 4, binigyan ko ng bulaklak si Ena ng blank niya. Binigyan ko ng bulaklak si Ena ng blank niya. Kailangan ito ay noong. Noong blank niya. And then, number 5, sa blank ng San Francisco kami nagsisimba. Sa blank ng San Francisco kami nagsisimba. Siguraduhin lang na ang iyong sagot ay magsisimula sa maliit na titik lamang at gawing malinis ang pagkakasulat. Next page, panapos na pagsubok. Ang bahaging ito ng module ay susukat sa mga natutuhan mo sa loob ng aralin. Huwag kang matakot dahil alam kong kayang-kaya mo ito.
huling pagsubok na lamang ito na kailangan mo sagutin. So, dito, dahil kayo ang mag-iisip na makabubuo sa pangungusap. So, kung kanina pumili kayo, dito naman may sarili nyong sagot. So, isulat dito sa patlang, wag na sa kwaderno, isulat sa patlang ang tamang pangalan na maaaring gamitin na angkop sa pangungusap. Number 1, mahusay magturo ang aming blank sa paaralan. Mahusay magturo ang aming blank sa paaralan. So, isulat ng maayos para mabasa ni teacher ang sagot. Next, number 2, bibili si nanay ng sariwang gulay sa patlang. Bibili si nanay ng sariwang gulay sa patlang. So, itong mga nasa loob ng panaklong o parenthesis, ito ay clue kung anong ang ibibigay nyong halimbawa. So, para sa number 2, ngalan ng lugar. So, take note, ito ay dapat nasa Filipinong wika, Filipino language na terms. Number 3, pinakain ko ng sariwang damo ang alaga kong blank. Ngalan ng hayop. Pinakain ko ng sariwang damo ang alaga kong blank. Number 4, masikip sa paa ko ang aking blank. So, ngalan ng bagay. Masikip sa paa ko ang aking blank. Ngalan ng bagay. Ask item para sa aralin 1. Marami akong regalo tuwing blank. Ngalan ng pangyayari. Marami akong regalo tuwing blank. Ito ay ngalan ng pangyayari. Okay. So, kung lahat ay may sagot na, so sa wakas ay narating mo ang dulo ng aralin. Ang saya ko at napagtagumpayan mo ang mga pagsasanay at gawain. Ang husay mo, kid. Okay. Kung narating nyo ang page 10, ibig sabihin, handa na kayo sa aralin 2. Ang aralin 2 ay, kanina ay tungkol sa pangalan. Ngayon naman, ito ay may kaugnayan pa rin. So, kailanan ng pangalan. So, panimula. Magandang araw. Kumusta ka na? Sa naunang aralin, natutuhan mo ang paggamit ng mga pangalan sa araw na ito. Sa araw na ito, tutukuyin naman natin ang bilang o kailanan ng mga pangalan. So, it will answer how many. Alam ko, mahusay ka na magbilang, kaya halika, umpisahan na natin. So, ang layunin ay natutukoy ang kailanan ng pangalan. Sa talasalitaan, kailanan, tawag sa dami o bilang ng pangalan. Kung ilang tao, ilang bagay, ilang hayop, ilang lugar. So, yeah. Dalawahan, ibig sabihin dalawang pangalan. Maramihan, dalawa o higit pang pangalan. O higit sa dalawa, pag sinabing maramihan. At okay, hindi na isali yung isahan. So, pag isahan, so obviously, mula sa salitang isa, only one being talked about. So, dalawahan, dalawa, and then maramihan, higit sa dalawa, more than 2. So, ano ba ang alam mo na sa ating aralin? Subukin mo nga. So, para sa panimulang pagsubok, tingnan mabuti ang mga larawan. Tukuyin ang kailanan ng pangalan. Isulat ang A kung isahan, B kung dalawahan, at C kung maramihan. Isulat dito sa patlang ang sagot. So, ang pinaka-clue dito ay ang makikita nyong larawan. Kung hindi malinaw ang pagkaka-print, so maaaring ito ay panoorin. Dito na lang manood sa itong pahina to. Pahinang ito, dito mapapanood kung ano talaga ang nakapaloob sa panimulang pagsubok. So, A, B, or C. 1 to 5. Kung tapos na, mahusay, binabati kita. Sa mga gawain sa pagkatuto, basahin ang mga nag-uusap. So, may tatlong bata rito. Sabi nitong una, ako ay may lapis. Ako ay may 2 lobo. Ikaw, ako, may marami akong laruan. So, tatlong bata na may nabanggit.
lapis, isa man lobo, tapos yung pangatlo naman ay laruan. Ano ang iyong napansin sa pag-uusap ng mga bata? Sila ay may kanya-kanyang bilang ng gamit. Ang bilang na iyon ay tinatawag nating kailanan. So, numbers. Ano nga ba ang kailanan ng pangalan? Ang kailanan ng pangalan ay tumutukoy sa dami o bilang ng pangalan. Ito ay isahan, dalawahan, o maramihan. So, basahin natin ang parirala mula doon sa dialogue ng tatlong bata. Isang lapis, dalawang lobo, maraming laruan. So, kapag tinanong ilang lapis, nabanggit, isa lang. At kung balikan nyo yung larawan, so may bata na hawak-hawak ang kanyang lapis, isang lapis. Tapos, ilang piso, dalawa. So, kung may dalawang 1 peso coin. Ilang laruan, marami. So, maaari nyo balikan yung kaninang larawan. Hindi mabilang yung nasa card kung ilan yung laruan. Kaya nabanggit ng bata, maraming laruan. So, isa-isahin nating talakayin ang kailanan ng pangalan. So, simula sa isahan. Pag sinabi isahan, isang pangalan lamang ang tindok. Halimbawa, ang puno ay malaki. So, may clue dyan, ang. Pag may makita kang ang, ibig sabihin isa lamang yan. Okay. Si Ana ay maganda. So, meron ding clue kasama ng Ana, si. So, ibig sabihin isa lang. So, si Ana ay maganda. So, iyang halimbawa na yan ay isahan. Sunod naman, dalawahan. Ibig sabihin dalawang pangalan ang tinutukoy. Yung palaging dalawang magkasama. Kagaya nito, sina Lolo at Lola ay magkasama palagi. So, ano yung nabanggit doon ng ngalan ng tao? Lolo, Lola. So, dalawa sila, kaya dalawa. So, nabanggit Lolo, Lola. Maramihan, mahigit sa dalawang pangalan ang tinutukoy. So, ibig sabihin, wala ka nang maibigay na bilang kasi hindi na ito lampas na sa hindi mo matukoy kung ilan yung eksaktong bilang o kaya higit na sa daliri o hindi mo na maisa-isa. So, kaya gumagamit na ng ilalagay na to kailanan bilang maramihan. So, halimbawa, ang mga ibon ay lumilipad. So, may clue dyan, ang mga. Okay, next, sina Leia, Sarah, at friend ay magaganda. So, maramihan kasi tatlo ang nabanggit. Leia, Sarah, saka friend. Tapos may clue, sina. Ibig sabihin, madami yan, hindi lang isa. At saka magaganda, madarami din. Okay, sa pagsasanay 1, simulan mo na ang iba't ibang gawain. So, ang gagawin dito sa pagsasanay 1, bilangin ang larawan sa loob ng kahon. Tukuyin kung ito ay isahan, dalawan, o maramihan. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa papel. So, dahil dito, hindi na kailangan ng answer sheet, bilugan na lang kung A, B, or C. So, paano pa masasagutan? Titingnan lamang ang nasa larawan kung ito ba ay makikita nyo isa lang, so isahan. Kung dalawa ba, dalawahan. At kung higit sa dalawa, tatlo pataas, so ibig sabihin, maramihan. So, A, B, or C. So, kapag natapos na hanggang number 5, so, maaari na maging handa na sa susunod na pahina. Ito pala, binigyan ng sagot. So, dahil 4 silang sa pamilya, so, maramihan na kay letter C. So, dalawang paraan para sumagot. Pwedeng isulat na lamang dito o kaya bilugan na lang A, B, or C. And then, sunod na pagsasanay, panuto, tukuyin kung isahan, dalawahan o maramihan ang mga may sinubuhit na salita o parirala sa pangusap. Dito na lamang po sasagot kung isahan, dalawahan o maramihan. Para maging madali, gumamit na lang kayo ng mga titik sa unahan. I kung isahan, D kung dalawahan, M kung maramihan. Okay, number 1, ang bahay ay malaki.
Ang bahay ay malaki. I, D, or M. Number 2, ang mga halaman sa hardin ay magaganda. Ang mga halaman sa hardin ay magaganda. Number 3, si Mario ay matalino. Si Mario ay matalino. Number 4, sina Gina at Carlo ay mababait. Sina Gina at Carlo ay mababait. And then number 5, magkakapit-bahay silang lahat. Magkakapit-bahay silang lahat. At kung lahat na may sagot, hanggang number 5, mahusay, binabati kita. Sa ang bahaging ito ng module ay susukat sa mga natutuhan mo sa loob ng aralin. So, we're almost done. Huwag kang matakot dahil alam kong kayang-kaya mo ito. Huling pagsubok na lamang ito na kailangan mo sagutin. So, panapos na pagsubok, tukuyin ang kailanan ng mga salitang may salungguhit sa pag-usap. Isulat 1 kung isahan, 2. So, hindi na kailang isulat. Dito na lang, bilugan na lang kung isahan, dalawahan, o maramihan. Number 1, sina Lance, Fons at Basti ay maglalaro ng basketball sa linggo. Sina Lance, Fons at Basti ay maglalaro ng basketball sa linggo. Isahan, dalawahan, o maramihan. Number 2, ang tagumpay ni nanay ay para sa kanyang anak. Ang tagumpay ni nanay ay para sa kanyang anak. Isahan, dalawahan, o maramihan. Number 3, tumatalon ang magkapatid sa labas ng bahay. Tumatalon ang magkapatid sa labas ng bahay. Ang may salungguhit ay magkapatid. Number 4, si Maria ay sumasayaw sa entablado. Si Maria ay sumasayaw sa entablado. Ang may salungguhit ay si Maria. Ilan ba si Maria? Isahan, dalawahan, o maramihan? And then number 2, ang dalawang upuan ay nasira. Ang dalawang upuan ay nasira. Sa wakas ay narating mo ang dulo ng aralin. Ang saya-saya ko at napagtagumpayan mo ang mga pagsasanay at gawain. Ang husay mo, kid. Sadyang nagtatapos ang Filipino. So, sana naintindihan, mas lalong naintindihan kung ano ba ibig sabihin ng pangalan. So, at natutukoy din ang kailanan ng pangalan, kung ito ba isahan, dalawahan, o maramihan. So, dyan nagtatapos. Maraming salamat.